Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Ay, against ka. Against ka, fire sign. Para kontra ka. Against ka sa like relationship ng iba. Or saan to? Against ka saan? More clarification with the death card here. Sa pagpatay sa mga deceitful. Hindi. Sa pag-end ng deceit. No. Sa pagpatay sa mga witches. Against ka sa pagpatay sa mga witches. Yun ang utos ng God. Nasa Bible yan. No? Lahat ng utos ng God, yun ay tama. At yung mga witches na yan, baka isa ka sa witch. Bakit witch ka ba? Hindi naman. Pero against sa pagpatay sa mga witches. Sa mga gumagawa ng, deceit, scheme, witchcraft, yan. Ayaw mong patayin sila. Naawa ka. Kasi yan ay kautusan ng God yan. Patayin sila. Kasi nga sila yung alagad ni Satanas. Kampon sila ng kadiliman. Kaya pinapapatay sila ng God. Hindi ka sumusunod sa utos ng God. Hindi ka pwedeng maging warrior ng God pagka ganyan. Lahat ng mga chosen one, they are determined and strong yung drive nila na sundin ang rules ng God, kung kautusan ng God. Anong sabi ni Jesus Christ? Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon ay makakapasok ang kaluluwa sa kaharian ng langit. Yun lamang na sumusunod sa kautusan ba o kalooban ng aking Ama, kautusan doon ng God yung makakapasok sa kaharian ng langit. Of course, yung mga sumusunod sa kautusan ng God, yun ay mga takot gumawa din talaga ng kasalanan at mga talagang nagbabago dahil sa nagbabago, hindi na gumagawa ng mga labag sa kautusan ng God, no? Pero it's up to it's your life, it's your choices, that's how you think, no? So ayan, buhay mo yan, choice mo yan. May kanya-kanyang mindset ang tao. So, galit ka? Parang cold, unemotional. And you're inspired and positive sa buhay mo. No? Para bang nagsasabi inspiration and parang dreamer ka And because of that, nagiging inspirasyon ka sa maraming tao. Kasi possible you dream big. You reach for your goals in life, kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay, you're very positive na abutin yun, na ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay. Yan. So, it's possible na hindi yan sa'yo na mission. You're not one of the chosen ones, kaya you're not driven and strong-willed na patayin ang mga alagad ni Satanas, yung mga witches, wizards, warlocks, mga kukulang mambabarang manggagaway. Kasi you're not a chosen one pagka ganun.
Kasi against ka eh. So, makonsintihin ang mga ganong gawain. Ayaw ng God nun. This world is created by God. Sagad itong mundo na ito. Created by God. God ang makapagpasya kung ano yung decision niya, kung ano yung rules niya. Yun ang masusunod. Yun ang sinusunod ng mga sumusunod sa God, ng mga servants of God. Bakit hindi ka ba servant ng God? Hindi ka kasi servant ng God. Kaya ganun ka, against ka sa kautusan ng God. No? Hindi ka kasi servant ng God eh. Kaya ganyan ka. Yung mga servant ng God ay napaka-fiery ng mga yan, napaka-strong-willed, napaka-tapang, napaka-courageous ng mga yan at napaka-brave, no? Na sundin ang kautusan ng God. Kasi hindi ka chosen one, hindi ka servant ng God. That's why, ganyan ka. Kumbaga yung mga focus mo, mga goals mo, pangarap mo sa buhay mo, you dream big, you achieve your dreams in life, mga ganun, mga pag-achieve ng mga highest dreams mo in life, yun ang focus mo. Fire signs. Kasi yung mga fire signs napaka-goal driven, no? So, let's see kung ano yung bakit may mga nakakilala ka na, may mga ka-close ka ba na gumagawa ng witchcraft, black magic, barang kulang at gaway na namatay, pinatay ng mga chosen one? Meron ka mga close o mga friend mo siguro pinatay ng mga chosen one. Yung mga chosen one kasi yan ay mga servant ng God yun eh. Mga mga sumusunod sa kutusan ng God. Yung mga chosen one na yan ay sure talagang masave yan. At yung mga yan talagang focus niyan sumunod sa kautusan ng God. Yung mga chosen ones, yung mga servants ng God. Yan. Diyan sila nagko-question sa kung ano inutos ng God sa kanila. At yung kautusan ng God sa Bible din ha. Diyan yan. So, nasaan na yung mga close mo na pinatay na chosen ones sa inyong souls? Sa impyerno na ba? Sa impyerno? Naka-chain ba sila sa impyerno? Naka-chain sa impyerno kasi nga ayaw ng ganyan kasi sila ay alagad ng Diablo. Sila ay sumusunod sa will ng Diablo. Nagsiserve sila sa Diablo, yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Sa kabila kasi ng warning ng God, patuloy nila, no? Sige sila gawa sa kabila ng warning ng God na sa Bible na mismo. So, wala silang sisihin kung doon sila sa impyerno yon, ang iyong mga close. Mas lalo kayo magalit, no? Mas lalo kang maging cold dahil alam mo na sa impyerno yung mga ka-close mo. Tingnan natin. Mas lalo kang magalit kasi alam mo na sa impyerno sila. Ay, nako guys. Kalabanin mo yung God. Kakalabanin mo ang God. Hindi mo naman kakalabanin ng God. Sino kakalabanin mo? Mga chosen one ng God. Mga chosen one ng God. Sa God yan. Sa side ng God yung mga chosen one. At yan yung mga pinili ng God yan. Oh, grabe yung ano. Ano yung next na mangyari sa iyong buhay? Maging maging soft-hearted, maging empathetic. Kasi you know what, kung bakit napapatay ng God yan, kawawa yung mga biktima. Ang mga inosente pa naman kadalasan mga biktima ng mga witches, wizards, warlocks, kahit walang ginagawa sa kanilang masama. Ang ginagawa ng mga witches, wizards, warlocks, pinagtitripan nila
pinagtitripa nila, like kung marunong sila sa palipad hangin, tigal po pinagtitripa nila yung mga biktima nila. Kahit wala namang ginagawa, tapos yun yung palabasin nilang masama. Tapos, pag nainggit sila, mangulam sila, magbara, mambato ng palipad hangin, pabaliwin nila yung tao, ganun. Pag hindi natanggal yung like palipad hangin, pwede mabaliw yung tao. Pero pag natanggal yung, babalik na naman sa wish yung utak niyan. Hindi naman yung kagaya ng drugs na nasira talaga yung yung utak ng tao kasi chemical yung drugs iba naman yun. Madami bibigyan nila ng sakit yung tao o kunwari gusto nila angkin yung sayo, no? Yung pera mo, kayamanan mo, at kulamin kanila ng kulamin, ang dami na biktima niyan, nawala lahat sa kanila, di ba? Ang daming na biktima niyan, ang dami nilang inaatake na nainggit lang yan, and they are fueled by in vain, yung mga gumagawa ng witchcraft na yan, na actually naiinggit sila tapos sabihin nila mayabang kasi, pero ang totoo niyan fueled by inggit sila, no? Pag confident lang yung isang tao, sabihin nila mayabang na, kaya kulamin nila. Bawal pala maging confident ang tao. So kung ikaw, pag confident ka sa harap ng mga witches, wizards, warlocks, kukulamin ka nila. Pagka meron ka na wala sila, kukulamin ka nila. Gagawan ka na ng deceit. Yung mga kaibigan mo ba na matay, no? Pinatay ng mga chosen ones, ginagawan ka ba ng witchcraft ng mga yun? Tingnan natin, ha? Oo, ginagawan ka na clarified by the magician. Baka hindi pa natanggal sa iyo yan. Kaya para bang kumakampi ka sa kanila. Ginagawan ka nila ng witchcraft. Ginagawan ka nila ng witchcraft at mukhang nag-succeed. Witchcraft na siguro may inlove ka sa kanila. Baka may opposite sex kang kaibigan ng witches, no? O kaya para may inlove ka sa kanila, gumaan yung loob mo sa kanila, maging malapit ang loob mo sa kanila, o manipulahin nila yung isip mo, pasundin ka nila sa will mo, sila nasunod sa ano yung gusto nila, wala ka ng free will, sila nang nasusunod sa mga desisyon mo, sa buhay mo, takbo ng buhay. Ganun ba? Ginagawan ka nila. Buti nga at pinatay ng chosen one. Baka kung hindi ba napatay ng chosen one yung mga yun, bibigyan ka pa ng sakit ng mga yun? Oo. Kasi traidor yan sila. Sa harap mo, pangiti-ngiti yan sila. Maring nainggit, may mga kaibigan mo na yun na pinatay ng chosen one sa'yo. Oo, nainggit sila sa'yo. Kaya kanila, traidor yung mga yan, guys. Kasi kampo nga ng kadiliman eh. Akala mo, ano lang yan sila, yung parang kasangga mo. Yung pala yan pa palang titirada sa'yo. Kasi nga, yan ay may mga demonyo yan. Ang mga selfishness na umiira dyan, greediness, inggit. Sa harap mo lang talaga yan, mabait yan sila, kunwari, no, pangiti-ngiti, na parang walang ginagawang masama sa'yo, na parang mapagkatiwalaan mo talaga. Pero hindi ninyo alam, hindi mo alam. Yan ay mga tahimik lang na parang you will feel comfortable and yung kino-comfort ka nila, kung gano'n naman ginagawa nila sa'yo. O kaya ay you feel at ease, na parang wala silang masamang motibo, intention sa'yo. Pero hindi mo alam, pag talikod mo, behind your back, pag wala ka, ginagawan ka na pala nila ng witchcraft. Binigyan ka ba nila ng sakit? Binigyan ka nga ng sakit eh, oh. Nainggit sa'yo. Fuel kasi yan sila ng inggit. Mabago na yung pananaw mo niyan kasi nalaman mong katotohanan. Walang mabait sa mga ganyan, guys. Walang kahit mabait ka pa dyan, kahit bigyan mo pa ng bigyan ng mga kakagaan ng loob nila sa'yo, kahit tulungan mo pa, kahit pakainin mo pa yan, sa side sila ng kadiliman, para yan silang mga ahas, no? Manuklaw at manuklaw yan. Ganun yun. Nainggit to. Para bang galit sa'yo, cold sa'yo, pero na para may tinatanim na galit. Dahil nainggit, galit, cold, unemotional pagdating sa'yo. Pero sa harap mo, ano yung pinapakita nila? Na friend ka nila.
O na friend ka nila, yun ang pinapakita na sila para baka supportive ko sa'yo. Kunwari, na friend ka nila pero yung pala binibigyan ka na ng sakit. Ginagawan ka na ng black magic, witchcraft dahil sa inggit nila. Saka pala sa biktima ng sarili mong kaibigan. Pasalamat ka nga at pinatay ng mga chosen one, yung mga kaibigan mo na magkukulang kung hindi, baka kung hindi ba pinatay ng mga chosen one, pinatay ka din ng mga kaibigan mo na yun. Baka pinatay ka na nila, hindi naman. Bigyan ka na ng sakit. Binigyan ka na nga ng sakit eh. Bibigyan ka pa nila ng bibigyan ng sakit. At kung ano pa, kamalasan, mga kung ano pa. Baka may times na naka-experience ka ng kamalasan, sila yung may kagagawan nun. Hindi mo lang alam. Kasi yan yung mga traidor yan. Daig pa niyan ang mga ahas, guys. No? So, sa pagka-traidor. So, yung hindi yan paninira, totoo yan. Yung paninira ay gawa-gawa lang, walang basihan. Yan, napakaraming basihan yan. At yan ay totoong mga nangyayari yan. Hindi yan paninira. Ay, nako guys. So, more information sa mga, ay maging maging, alam mo yung parang empathetic, loving, affectionate, caring, siguro sa mga biktima ng witchcraft. O magiging affectionate ka na, loving, caring, or kahit maging caring, makaramdam ka na ng affection sa kanila na, ay matindi pala yung pinagdaanan nila, mga injustice. Talagang injustice, guys, yung pinagdaanan ng mga yan. Kadalasan sa mga inosente yan, guys, eh. Katulad yan, pa-clouded din nilang isipan ng tao. Magkaroon ng maraming kaaway. Hindi nyo yung na-experience eh. Basta merong mga ganon, no? Pagaya ng pasundan nila sa demonyo, sindan nila ng demonyo yung tao para iruwin yung lahat. Lahat-lahat ng pinagsikapan ng tao, yung relationships, love life, and everything. Kita nyo? Kasi kadalasan sa mga gumagawa ng witchcraft, may mga alaga o may mga sinusumunin nyo silang demonyo. Kasi nga sa kadiliman yan sila at ang kapangyarihan nila galing sa kadiliman yan. Galing sa Diablo. So, galing sa mga elemento, galing sa mga demonyo ang kanilang kapangyarihan. Kadalasan sa fallen angels. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit sila pinapapatay ng God. Napakaraming rason. No? So, ano yung darating sa love life mo? Tingnan natin kung anong darating sa love life mo. Limitations. Para mag-juggling ka pagdating sa love life mo. More information pagdating sa love life mo, anong mga darating pa sa'yo. Hindi ka mag-take na action eh. Meron magpa-juggling sa'yo na hindi ka makapag-decide, hindi ka makapag-take ng action. Sino may gawa niyan? Isa sa mga kaibigan mo? Sana naman sa kaibigan mo. May kaibigan ka, gumagawa niyan sa'yo. Bakit may gusto sa'yo? Baka may opposite, may gusto sa'yo. Isa sa kaibigan mo, may gusto sa'yo. Yan ang gumagawa sa'yo. Kaya, baka magtaka kung bakit hindi ka masaya sa love life mo. May kaibigan ka na nagkakagusto sa'yo. Yan ang gumagawa ng witchcraft sa'yo. Pinapa-juggling ka niya. Hindi ka makapag-umpisa-umpisa ng love life na masaya sa love life. O hindi ka makapag-umpisa ng love life na yung masaya ka, may enjoy mo yung love life mo, may free will ka, walang limitations. Limitahan ka niya. Oh. Ako sa'yo, pumanig ka sa side ng Diyos. Huwag mo kontrahin ang mga chosen one kasi yan ay sa side ng Diyos yan. Yan ay ginagampanan lang nila yung mission nila from God. At buti nga, natulungan ka ng chosen one. O hindi, palala ng palala. Tama ba? Palala ng palala ang mga sakit mo. Kung meron ka ng sakit, yung mga karamdaman na naramdaman mo sa katawan mo, palala ng palala kung hindi pinatay ng chosen one yung mga nangulam sa yung kaibigan mo. Oo, palala ng palala. Kung hindi pinatay ng chosen ones, yun yung mga kaibigan mo na
mangkukulam, mga witches, wizards, warlocks. Evil magician, ang tawag sa kanila. Saan ba nabilong yung mga kaibigan ni fire signs na nangulam kay fire signs? Sa warlocks. Mga warlocks. O, grupo-grupo yan sila. Grupo-grupo. Driven by envy. So, ano naman ang next na mangyari sa love life mo niyan? Sararan, sararan. Ay, hala. May mag-invest, or there's equal give and take. More information with this Six of Pentacles. May mag-invest. Pwede ikaw, yung person na magkaroon ng union sa inyo, or equal give and take. Yan. There's union, partnership, balance, and kung sino yung person na magkaroon ng balance sa inyo, magkaroon ng equal give and take sa inyo. 5 of Wands. Kaaway mo. Hindi. Hindi siya kaaway mo. May mga kaaway. Energy. May mga kaaway siya. May mga kaaway siya. Kasi sa mundong to, para malabo na wala ka talagang kaaway. Nung wala kang kaaway, that's good, di ba? Pero malabo na walang hidden enemies. Kagaya ng kaibigan mo, mga hidden enemies mo yun. Tinuring mo kaibigan, pero kinukulam ka pala dahil sa inggit nila. Malaking bagay, tinulungan ka ng mga chosen one. Baka umay sa isip pakaramdam mo ngayon, baka yung iba mong sakit parang nawala-wala na, no? Dahil napatay na ng chosen one yung mga kaibigan mo, yung mga witches, wizards, warlocks ang tawag sa kanila. Ayun. Yung mga kaaway siya, yung mga kaaway nitong ni Five of Wands na to, mga witches. Yun ang mga kaaway niya, mga witches, mga wizard, warlock ang punang kadiliman ang mga kaaway niya. Baka isa sa chosen one itong magkaroon ng partnership sa inyo. Are you willing na mag-serve sa God? Upright ba to? Parang puff pa eh. Ha? Willing ka naman mag-serve sa God? Siguro pag napanood mo na to, you will be willing na mag-serve sa God. Pinaklouded ang isipan mo ng mga kaibigan mo na warlocks, witches, warlocks, mga wizards, anong tawag sa kanila. Yung warlocks na yan, may babae, may lalaki sa kanila. Grupo yan, may coven yan sila, guys. Yan yung mga babargain ng kanilang souls, yung mga warlocks na yan. Ganon din yung mga witches, nagsasanla, nabibinta din sila ng kaluluwa. Pero yung warlocks, grupo yan, may babae, may lalaki, may coven yan sila, may coven. Hindi kanya-kanya. Maramihan yan sila. Parang may association. Parang it's a society, it's a association. Parang gano'n. May coven yan sila eh. Mga ganyan eh. Sumasambayan sila sa mga evil entities na pinagbintahan nila ng kaluluwa nila. Para lang magkaroon ng magics na, para mapagana nila yung mga magics nila. Para makapag-summon sila ng fallen angels, ng mga demonyo, ganyan. Sa mga pinagsumunan nila. Baka ginawa din sa'yo, pasumon din pati. Maliban sa kulang. Grabe. Generous ka ba dun sa mga kaibigan mo na yun? Ay, hindi ka generous? Tama lang yun kasi sayang lang din naman kung maging generous ka dun. Di ba? Kinukulam ka.
Um, pero siguro mabait ka, tinuring mo talaga silang kaibigan. Ay, naku, guys. Anong tungkol kay Five of Wands na to? May mga kaaway to. Kasi dito sa mundong to, there is a spiritual battle between good versus evil. Good versus evil. Yan. Darkness versus light. Aside ni Satanas, sa kampo ng kadiliman, versus sa side ng Diyos. Yan. Saan ka papanig? So, yung mga sa side ng Satanas, nasa Bible yan, yung mga followers ng Diablo, ng fallen angels at ang mga false prophets, kasama ng mga fallen angels at lahat ng mga kampo ng kadiliman. Doon yan ikakast sa lake of fire na may sulfur. Tingnan mo yung mga kaibigan mo nandun na sa impyerno. Sabi ng iba, wala pa daw nasa impyerno ng mga kalula. Meron na yun. Nasa Bible yan. Ilalagay talaga yun sila doon. Yung mga, nandun na yun. Kaya nga, sa mga vision, alam niyo, pinapakita ni Jesus Christ sa panaginip na mga dinadala niya doon na mga kaluluwa. Mga 50-50 o kaya parang nanaginip lang. Dinadala niya yung kaluluwa ng mga yon doon sa impyerno. Pinapakita niya kung ano yung mga dinadanas ng mga nandun na sa impyerno ng mga kaluluwa para yun ay mag-testify na may impyerno talaga at mayroon ng mga kaluluwa doon sa impyerno, no? Na kung ano yung paghihirap na dinadanas ng mga nandun sa impyerno ng mga kaluluwa. Kaya habang buhay pa dapat ay magbago, di ba? Kasi yun ang purpose ni Jesus Christ kung bakit tinadala niya doon yung mga kaluluwa ng mga 50-50. Tapos may napabalik sa katawan niya para mag-testify na may impyerno, para hindi maging huli ang lahat sa mga buhay pa. Para magbago yung mga buhay pa. Ano klase pagbabago? Pagbabago na hindi isang taon lang, hindi isang buwan, hindi ilang taon lang, kundi habang buhay nagbago. Yun, kunwari ay magnanakaw. So pag nagbago, nag-decide ang magnanakaw na magbago, hindi na yan magnanakaw hanggang sa siya ay mamatay. Ganon na pagbabago, guys. So, through sa pagbabago, dahil nagbago, dahil sa respeto niyo sa God, dahil sa takot niyo sa God, dahil sa takot niyo sa Diyos, pwedeng ma-save ang kanyang kaluluwa. Malaking chance na ma-save ang kanyang kaluluwa. Kaysa hindi ka magbago, sigurado may impyerno ang iyong kaluluwa. Ganun yun. Kasi yung mga nagbabago na yan, pag tuluyan nagbago yan, binago nilang sarili nila, matatawag na yun na righteous. Hindi pa. Hindi pa. Kasi madaming kasalanan eh. Alam niyo yung righteous, talagang yun, mga pure na talaga yun eh. Mga matuwid na yun eh. Yun eh. Yung mga righteous, alam nila yung tama sa mali. And they follow and they stand for what is right. Right? Oh yeah. Tama. Diba? Ganun yung mga righteous. Madalang lang talaga ang righteous. Very few lang talaga daw ang nakakapasok sa langit. Ang nakakapasok ay nakasumpong ng daan punta sa langit kasi yun na yung mga righteous, sabi ni Jesus Christ, no? Pero para ma-save, hindi naman kailangan natin maging righteous ka. Yung ma-save ka, kailangan mong bago, kailangan mong baguhin yung sarili mo. Kailangan mong piliin yung maging matuwid, maging makatwiran, matuwid. Yan. At magbago. Yan. Magsisi, magbago, nagtuluyan. Yan. So, mahirap ba para sa iba? Lalo yung mga sanay na gumawa ng kasalanan. Mahirap para sa kanila. Na-enjoy nila paggawa ng mga lalo na evil.
Well, buhay nila yan. Choices nila sa buhay yan. Ito naman, si Five of Wands na to, ano yung tungkol pa dyan sa kanya? May distance sa inyo nito. At parang gusto nitong mag-travel sa malayong lugar. Or may distance, may maring long distance, may layo sa inyo dalawa. Sa malayo to, malayo yung distance sa iyo eh. At ano yung dapat po malaman dyan kay Five of Wands na yan. Malungkot daw yan. Uncontented ngayon. Yan. Ano pa ang tungkol dyan kay Five of Wands? May gusto siyang balikan, may binabalikan siya na tinalikuran niya. Baka gusto niya lang balikan. Pwedeng lugar or person, past person niya, pwedeng ganun. Kung ano man yung gusto niyang balikan. And pwedeng ikaw. Kasi may yun na mangyari sa inyo. Pero kung yung person siya, hindi ikaw yung balikan niya. Baka lugar yan. Kung ano man. Kilala ka na ba ni Five of Wands? Oo. Kilala ka na niya eh. Yes. Kilala ka na niya. Kilala ka niya bilang hindi nag-offer ng commitment, hindi ready for commitment, or ayaw mo ng commitment, yun na natin hindi, or kilala ka niya bilang unrooted, unrooted, hindi, kilala ka niya bilang hindi nagsisettle down, baka hindi nagsisettle down kasi hindi. This is Ace of Pentacles eh. Hindi mo na attract ang person na hindi ka na nakapag-umpisa ng committed na relationship. Hindi ka may ibig sabihin to dito yung guide ko. Hindi ka grounded. Ay, oo, mukhang hindi ka grounded. Upright ba yun? Hindi ka grounded. Kasi pentacle to eh, di ba? Hindi ka grounded. Baka flighty ka. Lipad ka ng lipad. Joke. Kasi nga, ano kay dreamer? Ano ka? Kumbaga yung focus mo pag-achieve lang sa pag-achieve ng mga pangarap mo sa buhay. You're grounded. Lipad ka ng lipad. Para maabot ng pangarap mo sa buhay. Mga pangarap mo. Isa-isa mong inaabot. Ganon. So, kilala ka niya. Anong message yun sa'yo? Anong mensahe sa'yo ni Five of Wands na yan? In-insecure daw siya sa'yo. Pero hindi naman daw siya defensive. Hindi naman daw siya takot, no? Kasi hindi siya defensive, so wala siyang takot. Like yung magkaroon ng communication sa inyo, makapag-communicate sa'yo, makapag-usap sa'yo, magkaroon ng connection sa inyo.
Hindi naman siya takot, hindi siya defensive. Pero yun nga lang, na-insecure siya yun. Na-insecure na siya kasi ikaw ay ano kininsecure niya sa'yo? Nagtataas ka ng wall mo. Naglalagay ka ng boundary, naglalagay ka ng wall na parang bang always intimidated ka, intimidate na parang nakikita niyo sa'yo na nai-intimidate ka. Na pag na-intimidate ka, nagtataas ka ng wall mo. So, na-insecure siya kasi parang merong harang sa inyong dalawa na kinecreate mo. Siguro hindi ka madaling magtiwala. No? Ano yung kina-insecurean pati niya sa'yo? Na-insecure siya, hindi ibig sabihin na-inggit ha. Ibig sabihin niyan, parang kinukumpare yung sarili niya sa'yo, na parang mataas ka, siya mababa. Ganun ang pagka-insecure ba? Parang mababa yung tingin sa sarili niya, mataas ka. Ganun. Na parang minamalit niya yung sarili niya, tapos mataas yung tingin niya sa'yo, kaya nakaramdam siya ng insecurity. Parang naisip niya, hindi kayo bagay. Hindi naman. Naisip niya na parang masyadong mataas ka para sa kanya. Yun ang iniisip niya na parang na masyadong mataas ka para sa kanya, na maging partner niya. Yun ang mga ganun na yung na-insecure, guys. Ganun ang mga naramdaman at naiisip naman na insecure. Ganun yun. Hindi ibig sabihin na inggit na. Yung ganun. No? Parang kinukumpare niya, mataas siya sa akin. Parang masyado siyang mataas para sa akin. Kung i-pair siya sa akin, ganun. To be my partner. Parang nilulugar niya yung sarili niya ba? Siguro sa, ewan ko kung saan mataas yung tingin niya. Saan ba? Sa status? Sa status sa buhay. Baka lalo kung hindi financially free ito, kung mayroong mga challenges o naka-experience ng financial crisis, kasi hindi natin maano din talaga yung buhay ng tao. Merong sometimes ups and down, di ba? Merong mga, lalo't may mga gumagawa nga ng witchcraft, may mga gumagawa ng deceit, at kung nakatira kasi sa lugar na mahirap ang lugar niyan at may mga witches pa dyan, pag nakita nila na umangat-angat ka ng konti, ihilain ka nila, kaya ayaw nilang umangat ka. Ayaw nilang umasinso yung iba. Kaya ginagawa nila ng witchcraft. Kunting angat lang, hindi pwede daw. O, dito nga sa akin kapitbahay ko kahit sa YouTube channel ko sa video, so dyan nagko-comment na wag ka na mangarap, sabing ganon. Kapitbahay ko daw siya, nag-comment dyan na-raise ko lang kasi naiirita ako. Nakita ko yung comment na yan, parang masyadong sensitive dati, lalo't may palipad hangin kasi ako noon, ng time na yun. Ewan ko lang, kasi namatay na yung malakas yung palipad hangin sa akin, kaya wala na gano'n, hindi na ako gano'n ka-irritable. Hindi na ako irritable ngayon. Mga ano na lang yan, mga nagsusumon-sumon at mga nagtatry na mangulam, mambarang yung mga iba. Pero yung nampalipadangin sa akin dito, malakas mong palipadangin, matay na kasi. Kaya hindi na ako gano'n ka-irritable. Hindi na ako irritable. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Mga possible, gano'n. Upright kayo ito. So, ay ma-recognize ka, or pwedeng there's teamwork na gagawin mo with your ka-team, and collaboration. Pwedeng mag-usap kayo nito, itong si Five of Wands, yan. Or pwedeng iba yung makakausap mo, magkaroon ng collaboration sa inyong pagtutulungan ninyo. Meron kayong pagtutulungan na gagawin na magiging ka-team mo, collaborate mo. Ano yung gagawin ninyo? Sino may makakollaborate mo dito? May ka-collaborate ka o ka-team. Itong si Five of Wands, baka siya na yan. Tingnan natin. Ay, hindi pa. Hindi pa. May mga makakollaborate ka niyan. Baka ma-recognize ka kung ano man. Ano yung gagawin mo na collaboration?
Deceit. Ay. May gagawin kang deceit. Meron kayong lilituin. Ano gagawin mo para magpalito ka? Deceit yan. Pag-send ng energies? Hindi. Manifestations? Hindi. Ano yung gagawin mo? Ang deceit na yan? Meron kayong gagawin deceit to. Ano ba ba pwedeng astral travel? Kasi hindi ka naman gumagawa ng witchcraft eh. Astral travel bang gagawin mo? Hindi. Hindi naman kasi witchcraft yung astral travel. Ginagamit lang ng mga witches yan. Mga nag-astral travel yung mga witches para mag-monitor ng kanilang mga gagawa ng witchcraft. Pero hindi naman witchcraft yan pag nag-astral travel ka. Pero ang alam ko demonic pa rin yun eh. Yung pag-astral travel eh. Kung sinasadya mo mga monitor, pupunta sa ano. Kasi yan ang ginagawa ng mga witches eh. Sinasadya nila pupunta sa isang tao, monitor sila. Ganyan. Kaya atakin nila ng witchcraft, monitorin muna nila. Meron kayong gagawin deceit at meron ka maka-collaborate. Ito deceit na ito. Psychic attack, ang gagawin yung deceit? Hindi. Ano yung psychic intrusion? Ang gagawin niyo yung deceit? Psychic intrusion. May intrude kayo, pasok kayo ng isip ng tao. Intrusion eh. Sino ang psychic intrusion ninyo? Collaborate mo? Si Five of Wands? Hindi. Sino person ni Five of Wands ang gagawa ninyo ng psychic intrusion? Hindi. Sino mga kaaway ninyo? Gusto niyo ng hustisya. Gusto ninyo mag-overthink yun, yung kaaway ninyo. Gusto niyo ng hustisya. So, through psychic intrusion, ganun ang gagawin ninyo. Hindi naman si Five of Wands ang gawin ninyo ng psychic intrusion. Kundi yung mga kaaway daw ninyo, nagka-group, ka-collaborate mo. Ano ba yung ka-collaborate mo na yan? Mga matagal mo ng ka-team yan? Maging ka-collaborate mo ng mga psychic intrusion kayo? Hindi. Bago lang siguro. O baka kailan mo lang na ka-collaborate sa mga ganyan. May mga collaborate ka. Pwedeng tao din. O pwede kung ano mang baka yung hindi nakikita. Meron kang gagawin. Ang psychic intrusion kayo. Wow. Ano yan? Excited ka mga psychic intrusion? Excited ka daw. Yung psychic intrusion, no? Control ng isip yan eh. Manipulate. Ano yung ginagawa nyo pag mga psychic intrusion kayo? But I'm not willing na matuto ng mga ganyan. Hindi ko kasi kailangan yun eh. Ayaw ko din. Kasi pang-control ng isip din yan eh. Para saan? That's deceit. Isa yan sa deceit. Schemes. Magkaaway kayo. Kaya gusto nyo gumanti, gusto nyo ng hustisya. Bakit kinulang kayo? Hindi. Ang ginawa sa inyo, dinaya. Dinaya kayo. Dinaya kayo. Nakakatawa. Hindi siya nakakatuwa. Nakakatawa. Natatawa lang ako. Hindi ako natutuwa sa ginawa nilang pandaraya sa inyo. Natatawa ako sa yung malakas sa reading. Natatawa lang ako. Ewan ba? Ay, dinaya kayo. Kaya, psychic intrusion ninyo. Ano ba kayo mo? Immature. May mature ka daw, page of source.
Excited ka mo sa intrusion. Walang joke. So, hanggang dito na lamang for fire signs.